Okay mga bossing, ayan, magandang araw na naman po sa atin lahat. At eto mga bossing, welcome back na naman po ulit sa ating channel. So for today's video natin mga bossing, meron tayo ditong Barako 175. Ang issue at problema mga bossing, malakas ang battery pero ayaw daw mag-start sa kanyang push button starter. Ayan, so para malaman natin mga bossing ang issue at problema kung saan nagmumula. So kung makikita naman natin yung voltahe ng motor ay 12.9, so all goods tayo sa battery. So para ma-check natin kung gumagana ang kanyang push button, yung pinaka switch na to. So dito sa may bandang ibaba sa likod ng battery mga bossing, kapag pinipindot po natin yung ating push button, may madidinig po tayo na nagki-click. So ibig sabihin pag nagki-click po doon sa may likod ng ating battery, sa may bandang ilalim ng tangke, so ibig sabihin mga bossing, yan po ay gumagana ang ating push button switch at gumagana rin ang ating starter relay. So para malaman naman natin kung alin yung may problema, kung starter motor ba o starter relay, so gamit naman po itong ating test light. So kahit anong test light pwede nyo gamitin mga bossing. Ayan, whether it's LED or yung mga assemble natin ng mga test light. So dahil lang hinahanap natin mga bossing ay positive, dahil positive ang lalabas doon sa kanyang starter relay, so dapat pag pinindot natin mamaya yung ating push button, ganyan din po ang kalalabasan. So lalagay natin yung ating clip ng ating starter, ating test light, at tutusok natin dito sa may bandang dulo ng ating mismong starter motor. Ayun, okay. So ibig sabihin pag pinindot natin ang ating push button switch ay gumagana ang ating starter relay, at ang hindi nagre-response ay yung ating mismong starter motor. So ang gagawin natin dyan mga bossing ay bubuksan po natin yung ating starter motor para malaman natin kung ang problema niya nga ba talaga ay yung kanyang mismong starter motor, yung armature o kung ano man. Pero possible dito lagi ang nagkakaproblema is yung kanyang tinatawag natin na carbon brush. Okay? Carbon brush. Palda na. Papalda na. Okay, so ayun, natanggal na nga natin yung kanyang starter motor. So alam niyo mga bossing, ito yung isa sa pinakamadali sa lahat ng model ng Barako, sa mga kahit anong starter motor na papalta ng carbon brush. So dito ako tuwan-tuwa sa starter motor na to kasi napakadali niyang palitan. So walang ibang hocus pocus at hindi mo kailangan ng katulong kapag magpapalit ka ng carbon brush ng ganitong model ng Barako. Okay, so tanggalin natin yung dalawang tornilyo. Ayan, mahaba yan mga bossing, size 7 sa ating socket. So kapag natanggal na natin mga bossing ang ating dalawang tornilyo, ayan, may makikita naman po kayong guide. Hindi po kayo malilito kung magkakabaliktad kung paano natin ikakabit. So meron siyang guide at mamaya hahanapin lang po ninyo kapag tinanggal nyo na. So syempre pagka unang bukas mga bossing, yan po ay napakatigas. Hindi po natin basta-basta mabubunot yan. So ang gagawin lang po natin, ayan, medyo totok-tokan lang natin ng konti. Gagalaw-galawin natin yung kanyang isang starter motor para kumawang. Huwag nyo naman pong pakakalakasan. Konting tok-tok lang doon sa ating starter. At ayan, kung makita nyo, kumawang na. At tanggalin natin yung kanyang pinaka-cover mga bossing. Ayan. So meron yung washer diyan sa may pinaka-ibabaw at yung pinaka stopper washer diyan sa mismong ibabaw. Ayan, at hugutin na natin yung kanyang armature. At ayun, so kita-kita na naman mga bossing, ang problema ay carbon brush. Ubos na yung kanyang mismong pinaka-carbon. Ayan, oh. So ang kumakapit na lang doon sa kanyang mismong armature ay yung negative line. So yung negative line, yung nasa may bandang kanan na yan. So sabi ko nga sa inyo, madali lang magkabit nito kasi hindi mo kailangan ng katulong para may kabit. Madali lang siya. Kahit mag-isa ka lang, kaya-kaya mo na itong palitan at kaya-kaya mo na ikabit yung kanyang armature. Gantong-ganto lang ang pagkakabit niya mga bossing, oh. 'Di ba? So kung makikita nyo, kumakapit na lang is yung kanyang negative. So kawang na yung kanyang mismong positive. Kaya kapag nagsusupply ng kuryente yung ating starter relay, so hindi kumakapit doon sa ating armature. Okay? So tanggalin na natin ito mga bossing, yung kanyang size 10 na tornilyo, at wag po ninyong iwawala at tatanggalin yung ating pinaka washer. So hindi po siya basta washer mga bossing, siya po yung
pinaka-stopper natin para hindi siya magkaroon ng connection yung ating pinaka-positive. So kung makikita nyo, basag na yung kanyang pinaka-plastic doon sa loob. So mamaya gagawa natin ng paraan yan, kasi hindi po pwedeng wala siyang washer na plastic dyan sa loob. So kung po pwede, wag nating lalagyan ng basta washer lang. So yung tinanggal natin doon sa kanina sa ibabaw, so yun yung isa sa po pwede natin gamitin mamaya. Okay, so linisin muna natin yung ating armature gamit yung ating sandpaper 1000. Wag po kayong gagamit ng napakatalas na liha. Kailangan lang po naman dito ay malinis yung ating mismong armature at matanggal yung pinagkaskasan ng ating dating carbon brush. Ayan, so para maging maganda yung connection ng ating carbon brush na ipapalit dito sa kanyang armature. Okay, so pagkalinis natin, ito punos-punos lang yan mga bossing, kasi wala namang ibang dumi yung ating armature. At ito, huwag nyo pong kalilimutan yung ating washer sa ilalim. At yung pagkakasunod-sunod naman ng ating washer dyan sa ibabaw ay ganito lang mga boss. Ayan, so wag po kayong magkakabaliktad dyan sa ating mga washer, kasi pag nagkabaliktad po kayo sa washer, baka mamaya hindi nyo may kabit yung ating pinaka cover. Siyempre bago natin ikabit yung ating mismong armature, ayan, so assemble natin, lagay natin yung kanyang mga washer. At lagyan na rin natin ng lubrication yung kanyang pinakabandang dulo ng ating armature. Kasi mga bossing, kapag wala po yung lubrication at hindi po madulas ang ikot niyan, so meron po kayong madidinig na ingay buhat diyan sa kanyang starter. Yung tipong bumabalik, yung parang kumakala at kumakalampag. So yan yun mga bossing. So dapat ay smooth na smooth lang ang magiging ikot ng ating armature. So kung kaya lalagyan natin siya ng high temp na grasa. Okay, at ito na mga bossing yung ating bagong ipapalit na carbon brush. So sabi ko nga sa inyo kanina, ayan, ito na yung ginamit natin na pinaka spacer para hindi dumikit yung kanyang positive line dito sa kanyang ground na pinaka housing ng ating starter motor. Kailangan mga bossing yung pinaka positive line na yan ng tornilyuhan ay hindi dumikit sa pinaka housing. Once kasi na yan ay dumikit sa ating pinaka housing, ang possible na mangyari dyan mga bossing ay mag-grounded. Okay, so kung makikita nyo, meron pa tayong goma doon sa may bandang gitna. Kailangan nakasentro yung ating pinaka tornilyo. At ito yung ating washer na gagamitin para hindi siya magkaroon ng connection yung ating tornilyo at washer na ilalagay dito sa may bandang ibabaw. Ayan, so washer at saka tornilyo, pwede na po natin yung higpitan ng ating liabe. Ayan, size 10 lang yan mga bossing. So sunod naman natin dyan mga bossing ay i-check na natin kung tama yung ating ginawa. Kailangan mga bossing gamit yung ating battery para ma-check natin ang ayos at tama kung hindi grounded yung ating positive line at kung hindi nga ba dumidikit yung kanyang positive line dito sa kanyang ground. Okay, so gamit yung ating test light mga bossing, dito pa lang ma-check na natin kung merong dumidikit na positive dun sa kanyang housing. So gamit yung ating test light, lagay po natin yung ating clip ng ating test light sa positive. At kung makikita nyo, pag nilagay natin yung test light sa negative, umiilaw yung ating test light. Ayan, so dapat kapag dinidikit natin dito sa ating ground, ayan, kung makikita nyo, hindi siya umiilaw. Ayan, kahit saan natin itap dyan sa kanyang ground, hindi siya umiilaw. So dapat dito lang siya iilaw mga bossing, sa kanyang mismong carbon brush. Ayan, dyan lang po siya dapat iilaw. At yun po, ibig sabihin nun ay tama po yung pagkakakabit at walang dumidikit na positive doon sa ating ground. Okay, so sunod naman natin dyan, syempre papasok na natin yung ating armature. So ganito lang siya kadali mga bossing, di ba? So tutulak lang natin yung carbon brush pakaliwa, sabay tusok ng ating armature. O di ba? Napakadali, napakasimple, basic na basic lang yung mga bossing, kaya nyo na yan. Okay, at sunod natin dyan, ayan, ilagay na natin yung ating pinaka mismong housing. So kukontrolin nyo lang na hintuturo yung bandang dulo ng ating armature, kasi once na hindi nyo kinontrol yung bandang dulo ng armature, so lalabas po ulit yon, kakapit sa magnet ng ating housing at matatanggal ulit sa pagkakalagay do sa ating carbon brush. Sabi nga sa inyo, meron naman yung guide, kaya hindi kayo malilito, itatapat nyo lang at ayan,
lagay na natin yung ating dalawang tornilyo na size 7 ng ating mismong starter motor. Okay? Okay, at pagkatapos yan, higpitan na natin. At pag nahigpitan na natin mga bossing, syempre dapat ay tetestingin muna natin kung siya nga ba ay gumagana. Kailangan ay ma-operate na natin siya dito pa lang para hindi kung kailan nakakabit na at hindi natin tinesting, magdadalawang bukas pa tayo. So dito pa lang tetestingin na natin. Okay, so ayun, gumagana ang ating starter motor na pinunta natin ng carbon brush. At eto na yan mga bossing. Sakit ho ng barako yan. Barako to. Yung divider ng kalubin na nakawang. Okay, so ayun nga, kung makikita nyo naman, gumagana na yung ating push button starter. So ang problema nga lang ay hindi siya umi-start ng one click dito sa kanyang push button starter, pero gumagana sa kanyang kick start. So umaandar siya ng one kick dun sa kanyang kick start. At dito naman sa kanyang push button, ayaw niya mag-start. So yan yung isa pa natin na gagawin dito sa unit na to. So siguro susunod na video na lang, gawa natin ulit ng video yan dahil medyo mahaba na rin yung video natin. So ang target lang naman natin dito is kung paano magpalit ng carbon brush sa ganitong model ng Kawasaki Barako. Okay? So yun lang mga bossing, maraming salamat sa inyong panonood, and till next video natin, kita-kits po ulit tayo. God bless sa atin lahat mga boss.